Okay, samahan niyo po ako sa Romans 8:14 to 16. Title po ng ating mensahe ngayon ay Children of God. Romans 8:14 to 16. Basahin po natin, "For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God." Napakabuti ng Panginoon sa Kanyang salita. Nawa ay magpasakop po tayo dito. Kahapon ay nakarating kami, na-invite tayo na sa ordination ng ating kapatid na si Brother John Lau sa Christ Heritage Church bilang isang pastor sa CHC. At every time na nakaka-witness ako ng mga gantong celebration at ceremony ay tinuturing ko itong isang privilege na makiselebrate sa church dahil nakikita natin na faithful ang Panginoon talaga at nagbibigay siya, naglalagak siya ng mga elder, mga bagong elder sa mga iglesia. At ito nga po, si Brother or Pastor John Lau kahapon. At isang nag-struck sa akin kahapon ay yung naging sermon ni Pastor Mon Makapagal ng CRBC na niremind niya na ang pagiging isang elder or isang pagiging pastor ay hindi self-appointment or church appointment. Though may suffrage siya or botohan, pero ang nag-a-appoint talaga sa atin or sa mga elders ay ang Panginoon. Ang nag-a-appoint ay ang kalangitan. Ito ay isang divine calling, divine moment na nilalagak ng Diyos at binibuild niya ang church niya, kanyang itinatag at tinatawag niya ang mga pastor na kanyang pinlanong ilagay sa bawat mga church na yun. Kaya I'm very humble na marinig ulit ito na wala sa aking mga kamay pala, na di dahil sa aking kapasyahan at din sa kapasyahan ng church. Kaya nagkaroon tayo ng elder pero sa pasya ng Panginoon. At kinikilala natin na isang soberano. Kung kinikilala natin na siya ang may author ng lahat, ay makikita natin na wow, laki ng grasya pala ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin. At isa nga po ito sa pag-a-appoint niya sa church ng mga elders ay isang kilos ng kanyang spirito, ng banal na spirito. Ang nagbibigay ng wisdom at persuasion sa mga taong maa-appoint as elders na tinawag ng Diyos ay walang iba kundi ang banal na spirito. Sila ang nagbibigay ng kaisipan, ang banal na spirito ang nagbibigay ng wisdom sa church kung sino ang mai-appoint na elder. Meaning lang nito, talaga ay walang kapasyahan ang sino man. Kung gustuhin ng isa ay maging elder, hindi yan per se na gusto niya, pero yan ay kagustuhan ng Panginoon. Ganito rin ang mensahe natin ngayong umaga, mga kapatid. Kung paano hindi ina-appoint o dahil sa pasya ng tao ang kanyang sarili na maging elder, ganun din ang pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Ito ay hindi natin pasya. Hindi natin iniisip na gusto kong maging kapamilya ng Diyos. Hindi natin pinipili na maging kabilang at maging anak tayo ng Diyos. Ito ay ang kanyang kapasyahan. Ang kanyang ina-exercise niya ang kanyang soberanong pamimili, no, ng mga tao. According sa passage natin ngayon, ang lahat ng Christians ay nakatanggap ng spirit of adoption. So nakatanggap lamang. At ang banal na spirito ang nagte-testify sa mga Christians na sila ay kabilang sa pamilya ng Diyos. So Paul is teaching all the readers ng letter na ito ng Romans ay ang lahat ng nakay Kristo ay merong banal na spirito at kabilang sa pamilya ng Diyos. Last sermon sa verse 12 to 13, pinakita sa atin ni Pablo
ang normal at expected na pamumuhay ng isang Kristiyano at ito nga ay pagdaan sa sanctification. Nakita natin ang dalawang mukha ng sanctification. Ito ang may mortification siya sa kanyang mga kasalanan at vivification, no, ng kanyang spirito. At sa pagpapatuloy natin ngayon, hindi lang iniiwan ni Pablo ang mukha ng sanctification sa Christians, sa mga taga-Roma. I-reveal pa ni Pablo ngayon ang matinding magmo-motivate sa kanila para maging zealous sila sa kanilang sanctification. Sa verses 13 to 17, mas papabigatin pa ni Pablo ang pagkakakilala ng taga-Roma kung sino sila sa paningin ng Diyos. Mag-i-introduce si Pablo sa kanila ng doctrine na never pa nilang narinig. Never pa nilang nalaman na ito pala ay meron kami. At ito nga ang doktrina ng adoption. Ang ginagawa ni Pablo dito ay tinuturo niya sa kanila yung bago nilang identity. Bago nilang ginagalawan. Ito yung kingdom na ng Diyos. At nawa, ito rin ang matutunan natin ngayon as Christians, as a church, as being indwelt by the Holy Spirit. Yes, alam na natin na we are now no condemnation. Pero minsan, we tend not to stop there. Na legally, yes, I am saved. Legally assured na tayo. Yun nga lang. Hindi pa pala doon natatapos ang ating pamumuhay as Christians. Ang binibigay sa atin ni Pablo ngayon na yung assurance na we are relationally assured. Hindi lang sa legal aspect, pero sa relationship aspect ng Panginoon. So pwede nating intindihin ang verses 1 to 13 ng chapter 8 ng Romans na ganito. Ang lahat ng mga na kay Kristo ay wala ng condemnation dahil sila na ay pinananahanan ng banal na spirito, na ang lahat ng may banal na spirito ay meron ng bagong nature at disposition. Sila na ngayon ay inevitably dumadaan sa sanctification. Ito yung pagmamortify at pag-vivify dahil hindi lang sila malaya at napawalang sala, itinuturing din silang anak ng Diyos. At ito nga yung doktrina ng adoption. Alam niyo po, ang doctrine of adoption ay sovereign choice made by our good God. Di ba, example, pag nag-ampon, ang namimili naman talaga ay yung mag-aampon. Hindi nagbibigay ng resume ang bata na ako na lang ang ampunin mo. Di ba? Lalo na't baby. Hindi naman sila nagbibigay ng mga kanilang biodata na sila na lang ang kanilang piliin. So maliwanag, ang pag-aampon, ang nagpasya dito ay ang Diyos. Meaning, hindi lang tayo katanggap-tanggap na sa mata ng hari, pero kinukup din tayo, kinilala rin tayo, tinanggap niya bilang kanyang pamilya at itinuturing pa ng anak ng hari. Di ba? Naging principle pa tayo in a way. Anak ka ng hari. In short, hindi lang pala tayo inaayos ng Diyos through sanctification para maging katanggap-tanggap tayo as citizens of His kingdom, pero dahil anak na niya tayo. Kaya tayo inaayos. Mas magme-make sense sa atin ngayon, lalo, nawa, kung bakit tayo pinapabanal at sinasanctify ng banal na spirito. Dahil tayo ay anak ng ating hari, ng ating Diyos. At ito na ang ating nilalakaran ay ang kanyang batas. Sabi ni John Murray, ang adoption is the apex of grace and privilege in the gospel. Siya ang pinakamataas na pribilehiyo na makikita sa gospel. Meaning, ito raw talaga ang blessing na pinakamataas na pwedeng ibigay ng Diyos. Sabi rin naman ni John Piper, adoption is a profound reality and it is greater than the universe. Kala natin napakaganda ng creation, ganda ng universe, pero mas, para kay John Piper, mas greater yung ating adoption kaysa doon sa universe. At sabi ni J.I. Packer, justification is the basic blessing. Minsan, habol lang natin, mag-justify tayo, on which adoption is founded. Adoption is the crowning blessing to which justification clears the way. Para tayo magkaroon ng adoption, kailangan tayong mag-justify
Siya yung mag-clear, mag-prepare, or magbubukas ng pintuan para sa pag-aampon sa atin ng Diyos. At sabi nga kanina, ang adoption ay ang puso ng gospel. Sabi sa Galatians 4:4-5, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoptions as sons. Isa yon. Ephesians 1-4, verses 4-5, 1 verses 4 and 5, He predestined us for adoption for Himself as sons through Jesus Christ. Nakita nyo? Tayo ay pinili. Predetermined na ang ating magiging destinasyon at ito nga ay pagiging anak ng ating Diyos. At ito rin yung doktrinang hinahawakan ni Apostol John. Sabi ni John sa John 1:12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Kaninong will daw? Sa Panginoon. Hindi will natin. Hindi natin pagpapasya. Ito ang intensyon ng Panginoon sa bawat isang nananampalataya. Ang adoption ay seryosong plano ng Diyos. At ito lang ang nag-iisang niyang plano. Wala na siyang plan B, wala na siyang plan C. Ang konkretong plano ng Diyos ay to predestine us or predestine some for adoption. Hindi lahat, pero some. At ito ay lahat lang na maniniwala kay Kristo. Kung ang plano niya, creation, then may fall, redemption, tas may adoption. Sanctification, glorification, and this is to display the full range of the glory of God, full range of His grace, mercy, and love na na-display sa Ebanghelyo. Sino ang adopted church or adopted children ng Panginoon? Ang church, ang naniniwala, ang universal church, ang nakay Kristo. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon dahil pwede naman niya tayong ipawalang sala lamang. Mananatili rin naman siyang mabuti. Pwede rin naman niya tayong pabayaan na nawalan tayo ng kasalanan, pinawalaya sa kulungan, na paglabas natin ay wala tayong pamilya at mananatili tayo sa pamilyang sira. Pwede rin naman yun. Pero hindi yun ang kanyang plano. Paglabas natin sa kulungan, napawalan sala tayo, kinukup niya tayo. At itinuring ng mga anak. Nare-realize po ba natin na dinadala tayo ng salita ng Panginoon sa progression? Dahil ina-establish sa atin ngayon ni Paul ang identity natin. Pinupuno tayo ng blessed thoughts na magagamit natin pag may mga struggles tayo. Unti-unti, di natin namamalayan sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Pinapalitan yung mga dumi at unnecessary sa mga puso natin. Pinapalitan niya mga matagal mo ng prinsipyo. At nilalagyan niya ito ng prinsipyo ng Biblia, ng kanyang salita. Pinupuno tayo ng pag-asa. Pinupuno tayo ng kagalakan. Pinapalitan niya ang comfort natin ng heavenly comfort. Inaalis niya yung mga earthly comfort natin na pwedeng makita sa mundo para magdala sa atin sa pagsamba at pasasalamat lamang sa kanyang grasya. Dito sa passage natin sa 14-16 ng chapter 8 ng Romans, maliwanag na ang believers ay nakatanggap lamang ng blessings of adoption. At bago tayo mag-dive in sa mensahe natin, para mas ma-appreciate natin ang passage natin ngayon, gusto ko i-notice din natin yung observations ng mga commentarians dito, no? At actually, may makikita kayo kung mababasa nyo, may 4. Sa verse 14, may 4. Sa 15, may 4. Pero actually, tatlo yung 4 dyan, nandoon sa verse 13. Basahin po natin, no? Sa verse 13, sabi, "For if you live according to the flesh, you will die, but if the spirit you put to death, the deeds of the body, you will live." Yun yung unang 4.
14, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. So, parehas ang sense ng dalawang for na ito at ito ay sa aspeto ng sanctification. Itong for na ito ay because sinasanctify kayo ng Diyos. Okay? So, parang ang gusto nating makita dito na kaya tayo pinakita sa atin ni Pablo, ang markers, identity markers, kung sino talaga ang may banal na spirito para mas motivate sila na mas lumaban sa kanilang kasalanan. Pero tignan niyo po sa 15. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Ang last na for na ito, itong term na for na ito, ay ang sense naman niya ay yung encouragement at comfort. Na pag ikaw ay nahihirapan sa sanctification, patuloy ka pa rin na nalulugmok or nagpo-fall sa struggles, sa mga indwelling sins, in-encourage tayo na huwag tayong huminto sa paglaban sa kasalanan dahil tayo ay anak ng Diyos. In-encourage tayo. So gusto ko lang ma-appreciate natin na ang salita ng Panginoon ngayon na nababasa natin ay pinapakita niya na alam ko, mga anak, mahirap ang sanctification. Pero ito ang encouragement ko sa inyo. Meron kayong Abba Father. Meron kayong Diyos na malalapitan na pwede niyong puntahan or tawagan sa panalangin. May Diyos na mga pangako na hindi mapapako. May mabuting Diyos na ang desire ay mapabuti ang kanyang anak. Ito yung makikita natin dito sa mga passages na to. At nawa ay mabuksan pa natin ang dalawang main points natin. Ang una, para tayo ay ma-encourage sa ating sanctification, all children of God are being led by the Spirit to holiness. Ang lahat ng anak ng Diyos ay tinadala ng banal na Spirito sa kabanalan. Sabi sa verse 14, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Kung manonotice natin ulit, no, yung for, ito ay because, meaning connected ito sa previous na mga verses, particularly sa verse 12 and 13. So, ano nga ulit yung 12-13? Ito yung mortification at vivification. So, kaya pala ang Kristiyano ay nagmo-mortify at nag-vivify kasi sila ay being led by the Spirit. This reveals to us now kung ano ang tunay na ibig sabihin pag naririnig natin ang being led by the Spirit. Hindi pala ito yung usong practice ngayon ng mga modern churches na pag sinabing being led by the Spirit, ay gumagawa sila ng mga mystical things or mga funny things, mga spectacular na mga pangyayari. Andyan yung mga tumatawa, naririnig na iba't ibang mga boses, sumisigaw, nangingisay, sumasayaw, tumatalon-talon. Hindi pala ito yung led by the Spirit, mga kapatid. Ang ibig sabihin pala ng being led by the Spirit ay simply obeying the will of God. Ito yung pagkitil sa kasalanan at pamumuhay sa salita ng Diyos at sa kabanalan ayon sa kanyang salita. And this clarifies na ang lahat lamang ng being led by the Spirit, gumagawa ng sanctification, ay ang mga anak ng Diyos. Verse 14, those who are led by the Spirit are the sons of God. Hindi sinabi na those who do good works, those who are kind, those who are generous, sila ang mga anak ng Diyos. Or those who come to church, or those who pray. Hindi ito yung basehan kung paano sila nagiging anak ng Diyos. Ito mga traits na ito ay magaganda. Talaga naman. At talagang ito ay kabilang, highly true ito na meron ang isang being led by the Spirit. Sila talaga ay generous. Sila talaga ay nagsisimba. Pero hindi ito yung basihan. Ang basihan ay being led by the Spirit. Bakit? Ba't hindi binanggit ni Paul
ang mga katangian na sila ay gumagawa ng good works at kabanalan. Bakit? Dahil gusto ipakita ni Paul na ang pagiging anak ng Diyos ay biyaya lamang. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang karapatan na binibigay lamang niya sa mga nananampalataya. At wala tayong pwedeng gawin upang ma-earn natin ang pagiging anak ng Diyos. Baka magkaroon tayo ng misunderstanding. Kaya ito lamang ay ang binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Sabi sa John 1:12 kanina, no, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. So we cannot say na tayo ay anak ng Diyos without being led by the Spirit to holiness. Tayo ay kiniklaim natin na anak tayo ng Diyos kasi we are in Christ. We have the faith. Through faith, we are saved and justified in Christ. At very clear na ang lahat ng binibigyan niya ng karapatan at na maging anak ay sila lang ang pinapabanal. Hindi pwedeng dayain. Hindi pwedeng itago. Yan ang talagang mangyayari sa lahat ng Kristiyano. In short, ang lahat ng Diyos ay dumadaan sa pagkitil sa kasalanan at pagpapasakop sa salita ng Panginoon. So ang gusto kong i-point dito, holiness is certain because the Spirit of the Father is at work for His children. Hindi pwedeng i-claim natin na tayo anak ng Diyos pero wala tayong kabanalan. Sabi nga sa Psalm 1:1 and 2, blessed is the name who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of God, and on His law He meditates day and night. Ang isang Kristiyano ay nade-delight sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Yung delight at meditation na sinasabi dito ay higit pa sa savoring, higit pa sa memorizing of His Word. Pero diligently, hindi niya lang ito pinapakinggan, pero ginagawa niya rin. May desire siya to obey the Word of God. Ang inclination niya na ay to do the will of God. Hindi dahil sa desire niya yun, kasi nga, siya ay being led by the Spirit. Ito ay dahil sa banal na Spirito na nagpe-persuade sa Kanya, nag-guide sa Kanya, na sa lahat ng mananampalataya, na sumunod ka sa utos ng Diyos. Sumunod ka sa utos ng Ama. Kaya when we do things of the Spirit, this only reveals the fact that we are truly Christians. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay ng Spirit para tayo ay maging Kristiyano. Malaki po ang pagkakaiba. Pero kaya tayo gumagawa ng mga things of the Spirit kasi tayo ay Kristiyano. Yun ang nature natin. Hindi tayo pwede mag-profess na nasa atin ang banal na Spirito pero wala kang desire sa kabanalan. Hindi tayo kikilalanin ng Ama, ng Diyos, kung hindi tayo sumusunod sa batas niya. Sabi kanina sa exhortation, hindi nakakapagligtas ang batas. Pero kung tayo ay niligtas, we uphold the law. Yun na ang ating path, yun na yung paglakad natin. Ang sundin ang kanyang kagustuhan. Dahil meron tayong delight sa puso na sumunod sa Kanya. Tignan niyo po ang warning ni Jesus sa Matthew 7:23. And then I will declare to them, na mga nagpo-profess na Kristiyano na nasa church, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Pinalaya tayo para hindi maging lawless. Maraming mga modern churches ngayon, ay wala na akong responsibility na sundin ng Diyos. Wala nang batas-batas sa akin ngayon kasi ako ay ligtas na at pinagtagumpayan na ni Kristo ang batas. Which is wrong. Naging lawful pa rin tayo, di ba? Pag ang isang bilanggo, pag sila ay lumabas ng bilangguan, may batas ba silang susundin? Yes. Hindi na yung batas ng bilangguan, pero yung batas na ng bansa. Kung ano yung nakakasakop sa kanila. So lawful pa rin sila.
At ngayon, God is giving you a chance, mga kapatid, to contemplate, to reflect sa ating mga sarili. Ang desire ko ba ay mag-mortify ng sin? Ang desire ko ba ay kitilin ang mga kasalanan ko? Ang desire ko ba ay meditate ang grace and goodness, ang salita ng Diyos? Ang desire ko ba ay mamuhay sa gospel? Namamaster tayo at maging uncomfortable sa mga kinauupuan natin upon hearing this truth. Kailan pa? Next week? This is the time. Huwag kang maging komportable na sabihin mo, ikaw ay isang Reformed Baptist, ikaw ay isang Reformed Christian, ikaw ay Christian, ikaw ay may ministry, nakakapag-preach, nagbibigay sa ministry. Anak ng pastor, maraming kaibigan na sa Christian school. Wala po yan sa basihan kung bakit tayo naliligtas o dahil bakit tayo kabilang sa pamilya ng Diyos. Pero dahil sa kanyang banal na spirito na ibinigay sa atin, binigyan niya tayo ng lisensya, sinelyohan niya tayo ng pangalan ni Kristo, na kailanman hindi na yan mawawala. Dahil lahat na ng aspeto sa atin, kung sinasabi natin ang banal na spirito or we are being led by the Spirit, ang buhay natin, lahat ng aspeto sa buhay natin ay babase na sa kalooban ng Diyos. Maimpluwensyahan niya na ang desisyon natin. Mga plano natin, the way we act, the way we talk, mga preferences natin, maiimpluwensyahan yan. Maiimpluwensyahan yan kung paano tayo gumastos, kung paano natin gamitin yung mga oras natin. Maiimpluwensyahan yan kung paano tayo mag-isip at mag-perceive ng mga bagay-bagay. Meaning lang nito, you are being renewed or transformed by the Holy Spirit. At ito ay normal na kalagayan ng isang Kristiyano. Hindi ako super Christian kasi nangyayari na sa akin ito. Kasi siyang ordinary na ibinigay sa atin, common, para makita natin na iisa lang pala ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Though marami tayong pagkakaiba sa graces and gifts, pero ang isang nagko-common sa atin ang banal na spirito niya at ang ebanghelyo, si Kristo, na pinaniniwal ang ating object ng ating pananampalataya. Ito na yung inclination, ito na yung trajectory ng buhay natin ngayon, to please and glorify God. Kaya kapatid, ang banal na spirito ay nagtatrabaho sa'yo para pabanalin ka, hindi para sakalin ka, para hindi ka gawing KJ. Hindi. Kasi ang Ama mo ay banal. Ang Ama natin ay banal, ang Diyos, ang ating Ama. At kung ikaw ay convicted dito sa bagay na ito, dahil sa mga kasalanan na ginagawa mo secretly, pleasurably, yan ay dahil sa banal na spirito na binigay sa iyo ng Panginoon, na hindi makatagal sa ginagawang sin, na nag-grieve siya sa loob mo. You are being led by the Spirit, na dadaling ka sa Diyos para magsisi. You are being led by the Spirit na magkaroon ka ng delight sa liwanag ng salita at hindi na kumuble sa kadiliman ng kasalanan. You are being led by the Spirit na tignan mo ang sarili mo kung paano ka tignan ng Diyos ngayon. Ikaw na ikabilang sa pamilya niya. Kinupkop at tinuring niyang anak. And this leads us to our second point. Una, all children of God are being led by the Spirit. Pangalawa, the Spirit testifies to the relationship between the Father and His children. The Spirit testifies to the relationship between the Father and His children. Ang banal na Spirito ay ang nagpapatotoo sa ugnayan ng Ama at ng kanyang mga anak. For, sabi sa verse 15, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons. Ang natanggap natin ay adoption as sons, hindi spirit of slavery.
Clarification, mga kapatid, ang meaning ng sons dito, no, ay sons and daughters. Wag natin masyadong critical na mga lalaki lang pala, para sa mga lalaki lang po. Parang ito ay sa men, di ba? Pag sinabi, all men are sinful. So, ibig sabihin, men and women ay sinful. Okay? So, ginamit kasi itong emphasis na to, at matutunghayan natin to sa magiging next sermon natin. Okay? Doon ko na muna i-disclose yun. Pero, yon, ang ibig sabihin ng sons dito ay sa lahat ng tao. So, dito, kung mapapansin natin, inulit-ulit ang sons, ang word na sons to give emphasis na ang turing ng Diyos sa atin ay hindi alipin. Minsan kaya ayaw natin pumunta sa sa Panginoon, o pag yung dati naisip ko, pag may nag-share sa akin, ay naku, hindi ko na magagawa yung gusto ko. Iba na yung master ko, parang ang dating aalipinin na lang ako. So tama nga ang salita ng Panginoon. Nire-remind tayo na hindi pagkakaalipin ang nakuha mo, kundi pagkukup-kup. Ang pagtuturing bilang isang anak. Tignan po natin ang laking pagkakaiba ng sons at slaves, mga kapatid. Pag sons, ang makikita natin dito, ang Diyos ay grace. Tayo ay galing sa grace lang. Di ba? Pag tayo ay nagbibigay sa mga anak, bigay lang yun. Hindi niya pwede pagtrabahuan at bayaran sa iyo ang mga binibigay mo. Baby pa lang siya, bumibili ka ng gatas, dahil yun ay grasya mo sa kanya at libreng ibinibigay mo sa kanya. Versus sa slaves, kailangan mong pagtrabahuan. So yung work, ano pa? The sons, ang relationship ng father and son, may confidence ang sons. Di ba? Sarili nilang bahay at ama niya ang nasa loob. Papasok siya sa gate, sa pintuan, bubukas ng ref. Pero pag sa slaves, di ba? Diyan lang muna kayo sa garahe, wag muna kayong pumasok. So may limitation. Hindi ka confident, wala kang full access. Ano pa? Unconditional ang turing sa'yo na kahit maging masama kang anak pa rin ang turing sa'yo ng Diyos dahil ang kanyang basihan ay ang kanyang sarili, ang kanyang grasya at pag-ibig, ang kanyang character. Pero pag slave, conditional. Ikaw ay forever na probationary. Na pag ginawa mo to, tanggal ka na sa trabaho mo. Pag ginawa mo to, hindi na kita alipin o papatayin kita. Hindi ganon. Nakita po ba natin ang pagkakaiba ng sons? Ito yung atin. May grace sa atin ang Panginoon. May confidence tayo na pwedeng lumapit sa Kanya at unconditional. Kahit ano man ang maging behavior natin, kasi nga may indwelling sins, pag tayo ay nagkakaroon ng pag-fall sa mga kasalanan, unconditionally, minamahal tayo ng Panginoon, pero hindi lang tayo niyayakap na okay lang yan. Ano sabi? Ikaw ay didisiplinahin dahil ang lahat ng dinidisiplina ng Diyos na kanyang iniibig ay ang kanyang mga anak. So again, according sa verse 1 ng chapter 8, we are now no condemnation. Ang assurance na binibigay dito ni Paul ay justification or legally aspect. Dito, ididiin ni Pablo ang assurance natin na makikita as relational aspect, sa relational aspect. Para ma-encourage pa tayo sa sanctification, sinasabi sa atin na meron kang apex of blessing. Natanggap mo yung pwedeng ibigay, pinakamataas na pwedeng ibigay ng Diyos. Nasa sayo at yun ang pagiging anak ng Diyos. Gusto ko lang liwanagin ang adoption natin sa Diyos ay hindi katulad ng mga napapanood natin sa mga movies, telenovela, na paglabas ng isang nanay o tatay, may iniwang bata sa harap ng gate, umiiyak, ay kawawa naman to, ang cute pa naman, inampun niya na. Hindi po ganito, malayong-malayo po ang adoption ng Diyos. Tayo ay itinuring ng Diyos, hindi dahil cute tayo. Hindi tayo inadopt ng Diyos dahil desirable tayo at may beauty tayo na nakikita ng kanyang mga mata. Hindi tayo inadopt kasi tayo ay may potential. Remember, we are sinners. Remember, rebelde tayo sa Panginoon. Meaning, we are unattractive.
Sa kanyang mga mata, sira tayo, we are broken. Dahil sa kasalanan na meron tayo. By default, ang ama natin ay father of lies. Murderer. Deceiver. Si Satanas. In short, we are his enemies. Kaaway tayo ng Diyos. We are object of his wrath. At deserve natin sa impyerno. In short, hindi tayo acceptable kailanman sa Ama. At wala siyang pwedeng makita kung bakit ka qualified sa kanyang na ituring tayo na kanyang anak. Tama lang na i-condemn na tayo kasi na-offend natin ang banal na Diyos at mananatili pa rin siyang mabuti kasi na-offend mo nga ang banal na Diyos. Na-offend natin ang banal na Diyos. Tama lang na hindi niya tayo kilalanin at itapon sa impyerno. Pero despite sa status natin na ito, dahil sa mayamang grasya niya at pag-ibig, dahil sa kabutihan niya at habag sa atin, decided pa rin siya na ituloy ang kanyang pasya na iligtas tayo. Sa pamamagitan ng pagdadala ng kanyang anak, kanyang bugtong na anak na si Kristo, upang lahat ng sasampalataya sa kanyang anak ay mapapalaya at maituturing niyang mga anak niya. Balikan natin ang account ni Barabas. Alam niyo po ba, si Barabas, di ba kilala niyo po, no? Ito ay great picture natin. Sino nga po si Barabas? By the way, ang Barabas ay from Bar, son, Abba, father. So, son of the father, yung ibig sabihin ng Barabas. At ito ay magsha-shadow sa gagawing salvation ni Kristo para sa atin. Si Barabas ay isang notorious na murderer na nakakulong sa Roma. So under ni Pontius Pilate, napapanood niyo ito no, pag mahal na araw, si Barabas at si Jesus Christ, pinagpilian ng tao. Sinasabi ni Pilato, sino ang gusto nyong mapalaya, mapawalang sala sa kanila? At ang pinili ng tao ay si Barabas over kay Jesus Christ. So, imbes na si Barabas ang maging outcast at ipatapon sa city, imbes na si Barabas ang magdadala ng krus sa kanyang balikat, imbes na si Barabas ang ipapako sa krus para maging kahiya-hiya at mamamatay sa krus ng Kalbaryo, ang bugtong na anak ng Diyos na si Jesus ang umako nun. Si Jesus Christ took the place of Barabas. Pagpapakita na may mangyayari na ang mga anak ni Adan, mga under condemnation para sa kamatayan, ay magkakaroon na ng pag-asa na magiging anak na sila ng Diyos sa pamamagitan ng ikalawang Adan. At ito ay si Jesucristo. We are all Barabas. Christ took our place and bore our sins to Him on the cross. Na-realize po ba natin na kaya tayo malaya dito nakakapasok sa presensya ng Diyos? Ay dahil pinagtagumpayan at pinagbayaran ka ni Kristo. Ikaw, siya ang naging gate mo. Siya ang naging daan mo para makalapit sa Ama. Ganto kaganda at kamangha-mangha ang doktrina ng adoption na hindi masyadong napapag-usapan. Hindi lang tayo basta pinalaya. Binigyan tayo ng tahanan. Binigyan tayo ng pangalan at itinuring tayo ng Diyos. At susunod na sermon natin, hindi lang tayo binigyan ng pagiging karapatan na maging anak. Bibigyan pa tayo ng mana. God also grants us to bear the moral image of His family by sending His Spirit. Kaya may sanctification. Kaya tayo dumadaan sa proseso ng pagpapanal. Kasi ginran tayo na maging kamukha niya ulit tayo. Nang darating ang panahon, walang wangis, at walang blemish, at magiging absolute na kawangis niya tayo. At hindi pa tapos ang kagandahan ng adoption. Hindi lang tayo itinuturing
bilang anak ng Diyos. Pero binigyan din tayo ng Diyos ng affection at intimacy ng pagiging isang pamilya niya. Meron kasing itinuturing na anak ka nga, pero wala namang intimacy. Di ba? Wala namang affection. Pero sa Diyos, kinutkot ka niya at binigyan ka ng affection. Binigyan ka ng intimacy. Kung paano ang affection niya kay Kristo, ganun din ang affection niya sa atin. At ang Banal na Espiritu ngayon ay nag-urge sa atin na kung paano ang affection ni Kristo sa Ama, ganun din dapat natin makita ang affection natin sa Diyos. Ang tanong, ganun ba ang affection natin sa Diyos? Parang sinasabi sa atin dito na ang turing ng Diyos sa inyo ay anak. Ngayon, ituring nyo siyang Ama. Verse 15, "For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father." Halos same wording sa sinabi ni Paul sa Galatians 4:6. "And because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father." Meaning, ang Banal na Espiritu ay binigay sa puso natin ng Diyos para mag-testify na Ama natin ang Diyos, kaya tayo ay makakatawag na sa Kanya ng Abba, Father. Bakit Abba, Father? Yung Father, alam natin, sa Greek word, ito ay pater, o isang ama. Ako ay isang pater ng mga anak ko. So yun yung parang position ko sa aking pamilya. Pero binigyan pa dito ni Pablo ng Abba. Hindi lang niya ginamit na Father, pero Abba. Ano bang Abba? Aramaic term kung paano tawagin ng mga anak dati sa Old Testament, yung kanilang mga tatay, mga ama. Kunyari, ang tawag sa akin, ay tawag sa inyo, daddy, papa, di ba? Yun yun. So, hindi lang siya parang endearment. Pero gustong sabihin dito ni Paul, kaya may Abba, pinapakita yung intimacy at yung closeness ng bata sa kanyang ama. Di ba? Tinatawag natin yung ating ama na kung paano tayo para naglalambing at sobrang alam natin, mahal natin ang ama at mahal na mahal tayo. Very affectionate ang relationship pag sinabing Abba, Father. Remember, ang mga Hudyo sa Old Testament, di nila kilala na tatay or ang ama ang Diyos. Doon maraming account na ang Diyos ay ine-express niya sa Israelites na sila ay mga anak niya. Pero ang turing ng mga Old Testament na believers or mga Israelites ay ang Diyos ay kanilang hari, creator, savior, at walang account na tinawag nila itong Father. Kaya ini-introduce ito ni Paul sa New Testament. So bago ito ulit at sa kanila at magsasite si Pablo kung paano ma-picture pag sinabing crying Abba, Father. At kaya nilagay ito ni Pablo para mai-reference dun kay Kristo. Gusto niyang sabihin sa atin ngayon na kung paano tumawag si Kristo ng Ama, kung paano umiyak si Kristo ng Ama, tayo rin ay may karapatan at access ituring katulad ng pagturing ni Kristo sa kanyang Ama. 'Di ba? Matatandaan natin bago arestuhin si Kristo sa Garden of Gethsemane. Garden of Gethsemane. Sabi sa Matthew 14:36, "And he said, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but you will." Ito yung mga oras ng punong-puno ng sorrow ang puso ni Jesus. Punong-puno ng hinagpis si Kristo sa nalalapit na crucifixion. Ito yung mga darkest hour niya na di naman dapat niya sapitin. Kung hindi lang sa kanyang grasya
na ibinigay niya ang kanyang sarili sa church para mapagtagumpayan, mapagbayaran ang kasalanan nito. Bukod sa emosyon niya na sasapitin niya, bukod sa emosyon niyang sasapitin niya, persecution, sa suffering sa krus, ang ultimate dito ay for the first time, mahihiwalay siya sa Diyos Ama. Dahil darating yung oras na magiging sumpa siya sa mata ng Diyos. Magiging kasalanan siya sa mata ng Diyos. Kaya yun ang dalamhati niya sa puso niya bilang isang anak. Nanalangin siya sa Ama para sabihin yung hinagpis niya. At bilang isang anak, nagpapakita rin siya dito ng pagpapasakop niya sa kalooban ng kanyang Ama, na ibinibigay niya ang mangyayari sa mga kamay ng kanyang Ama. Pero Christ has the confidence na hindi siya abandon ng Diyos. At ganun nga nangyari. Acts 2:27, God didn't abandon Christ's soul in Hades. Binuhay niya muli si Kristo sa ikatlong araw ng kanyang kamatayan. Ito ang ine-establish sa atin ngayon ng passage natin. Isa itong guarantee na tayo rin as His children, we can cry, Abba, Father, sa Ama pag nasa struggles tayo. At katulad ng ginawa niya kay Kristo, He will not also abandon us sa ating mga darkest hour ng buhay natin. Ang pagiging Kristiyano ay hindi pagkakawala ng darkest hour. Pero ang pagiging Kristiyano ay pagiging magalak dahil meron siyang Diyos na kinakapitan in the midst of His darkest hour. Ito yung ginagawa ng banal na Espiritu sa atin, sa mga puso natin, na every time na may kabigatan tayo, nagte-testify at nire-remind tayo na tayo ay anak ng Diyos at ang Ama natin ay mabuti at pag-ibig. Dinadala pa rin tayo sa intimacy natin sa Diyos. Kaya sabi sa Matthew 7:21, kung ang desire ng mga ama na nasa lupa, mga parents natin na may mga kasalanan, ang desire nila ay mabigay ang mabuting bagay, how much more ang Diyos, ang Divine Father, perfect, holy, na walang lumalabas na kadiliman at kasamaan sa Kanya. How much more? Na ang plano pa lang niya sa atin nung una pa lang, wala pang creation, tayo ay reach out niya through Jesus Christ para maging anak niya at tayo ay at siya ay para maging ama natin. Church, ito ang relationship natin sa Diyos. Siya ay ang ating Ama. Tayo yung mga anak niya na dinidisiplina niya dahil kanyang iniibig. At kailanman, or kailangan nating i-meditate ito. Dahil pag tayo ay nasa darkest hour, pag walang meditation, na siya ay Ama natin at may intimacy siya sa atin, pwede nating makita ang Diyos na demanding, tyrant at malupit. Hindi loving. Hindi po ganito ang Diyos natin. Siya ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pag-asa, intentional at personal siya sa atin na kumikilos para maging kawangis ng kanyang anak. This doctrine of adoption gives us comfort sa mga andito, na mga naririnig. Sa mga nandito rin, na hindi buo ang pamilya, ito ay nagbibigay ng comfort sa kanila. Mga hindi nakasama ang kanilang mga magulang, maagang naulila, naging salat sa kalinga ng magulang, mga di buo ang pamilya, mga sira ang pamilya. Nawa ang adoption ay maging comfort sa atin. Makita natin na ang perpektong pamilya ay makikita lamang sa Ama, sa Diyos, na wala dito ang dapat nating asahan sa mundo.
kundi ang buhay na eternal. Wala dito ang pag-asa dahil magulo at dying ang mundo na natin. Kaya ang pag-asa natin ay ang muling pagbabalik ni Kristo para ma-unite na tayo sa Kanya at magkaroon na ng consummation ng Kanyang mga plano. Kung tayo ay anak niya, He never ceases to be our Father. Tayo rin, we never ceases to be His children. Walang unadoption, walang undo. At kung we never cease to be His children, ang salita niya ay patuloy nating susundin at aaralin. Wala sa edad. Minsan naisip natin, mga bata pa kayo, kayo naman, tapos na ako dyan. Sa pagsunod na dyan, matanda na ako, tapos na ako sa Diyos. Ligtas na ako. Hindi po. Kung ikaw ay Christian, ano man ang edad mo, hindi ka mag-stop na mag-aral at sumunod sa kanyang salita. Ikaw ay subject pa rin na magpasakop sa katotohanan ito. So, ang challenge natin, mga kapatid, una, treat our sonship seriously. God requires us our obedience. Dahil sa kanyang, dahil sa ating creator-creature relationship, sabi ni Samuel Renihan, kasi we owe Him obedience. Dahil ginawa lang tayo eh. Pero dinadagdagan pa dito ni Pablo na higit pa doon. Tayo ay mga anak niya. Di ba hindi normal na ang anak ay hindi sumusunod sa magulang? Hindi normal yun eh. Pero yun, we owe obedience sa ating mga parents, lalong-lalo na sa ating Diyos. Being children of God motivates us to mortify our sin. Yung pagiging anak, kaya tayo nagmo-mortify, kaya tayo kumikit ng kasalanan, kasi anak ako ng Diyos. Nakita nyo, inilapit na talaga tayo ng scripture natin sa Panginoon. This may heighten our mortification and confidence to struggle. Ang problema, we take our sonship lightly. Nagtitingin tayo ng ibang affection at love sa iba. Maybe sa ibang tao, maybe sa ibang bagay, maybe sa mga accomplishments. Diyan yung nakukuha natin parang affection natin na doon tayo nagkakaroon ng joy, pero hindi pala. Only God can perfectly love you. Walang iba. Kung naghahanap ka ng pag-ibig, kung salat ka sa pag-ibig, we are blessed kasi minamahal tayo ng Diyos na walang makakagawa ng katulad ng pag-ibig niya na binibigay sa lahat ng mga anak niya. Hindi incomparable ang pag-ibig na binibigay niya. Kaya this challenges us na tayo ay magkaroon ng contentment. I-take natin na seriously ang pagsunod, ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang salita, dahil ito ay pag-ibig niya na hindi tayo mapapahamak. Number 2, challenge number 1, treat our sonship seriously. Number 2, relate to our brethren as family. Kaya na lang ganun yung commandment ni Christ sa atin. We have to love one another para i-recognize na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay kabilang sa Kanya, katawan niya, disipulo niya. Kaya ganun na lang ang pag-urge din sa atin ni Pablo sa Ephesians 4 na may maintain ang unity with forbearance with love. Kasi, di ba? Magkaaway man kayo ng kapatid mo, hindi mo siya pwedeng maging hindi kapatid na eh. Di ba? Yung kapatid mo sa pamilya, mag-away man kayo sa ulam, o akin yan, ba't mo kinain yung huling longganisa? Pero hindi napuputol doon ang inyong pagiging magkapatid. Ganun din sa atin. Hindi napuputol dapat ang pagiging magkapatid sa atin kasi mas mabigat to. Dugo ni Kristo ang pinambayad sa atin. Dugo ni Kristo ang ginamit para mangyari ang ating salvation. Pamilya tayo. Sabi sa Hebrews 10:24, we have to stir up one another with love. Encourage natin na
sila sa pag-ibig, sa pagmamahal, hindi sa condemnation. Encourage natin sila na at matulungan sila na mamunga sa Diyos. Magbabantayan tayo sa kabanalan, hindi sa mga fault na, fault finder, ang tawag dito, mali ang ginawa mo, ganyan-ganyan, para makita na ikaw ay mataas. Hindi po. Nagbabantayan tayo dahil mahal natin ang ating mga kapatid. Hindi tayo magkakagatan at magsasakmalan katulad ng sinasabi sa Galatians 5:15. Kasi mauubos tayo isa-isa. At ang pagiging magkapatid, sabi sa Acts 2, devoted sa panalangin. Nananalangin ka ba sa Kanya? Devoted sa fellowship. You're doing your best para hindi man-neglect ang fellowship nyo. Kahit sa mga pisikal na pangangailangan. Ang problema, we treat our brethren as our competitor. Mas magaling ako sa kanya. O kaya siya ay mas magaling magkasala sa akin. Hindi po ganito ang sinasabi ng gospel sa atin. Tayo ay magmahalan at i-treat natin ang bawat isa na mas mataas kaysa sa atin. Pagkatiwalaan mo. Trust one another. Huwag nating hayaan na dayain tayo ni Satanas. Mga disbelief natin sa ating sa ating isipan. Kasi gusto sa atin ni Satanas, sirain ang faith natin, sirain ang fellowship natin, wakasan o wasakin ang pag-asa natin, i-distract ang focus natin, linlangin na hindi tayo mga anak at durugin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Ang gagamitin niya, dadayain ka niya, gagamitin niya ang emosyon mo para maisip na, ay, hindi ako kabilang sa pamilya ng Diyos. Ayaw ni Satanas ang true fellowship, ang true brothership. Gusto niya i-take mo lang lightly at hindi mo mahalin ang inyong mga kapatid. Hindi niya maaagaw ang salvation mo, pero sisirain niya ang buhay mo. Sisirain niya ang service mo. Sisirain niya ang pagkakilala mo sa Diyos. Maraming graces at blessing na hindi mo makukuha, ma-enjoy. Anong chief end ng man? To worship Him and to enjoy Him forever. So paano mo siya i-worship at i-enjoy kung may deceit ka sa iyong puso? Kaya mga kapatid, nawa, ito ay magkaroon ng impact sa atin. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mahal ng Diyos. At kung kinikilala natin na mahal din ng Diyos ang ating mga kapatid, iibigin din natin sila ng katulad ng maingat na pag-ibig ng Diyos. At kung kinikilala mo rin na ikaw ay na kay Kristo at may banal na spirito at kasama sa pamilya ng Diyos, ikaw ay magpapasakop sa kanyang salita, susunod sa kalooban, magkikitil ng kasalanan at mamumuhay sa kabanalan. Sa mga wala pang pananampalataya, mga kapatid, ang banal na spirito, kung kinikilala nyo, ay wala pa kayo kay Kristo, ang banal na spirito ay wala pa sa inyo. Ang turing sa iyo ng Diyos ngayon ay kaaway at hindi isang pamilya. Ang turing sa iyo ngayon ng Diyos ay kailangan mapunta sa impyerno. Wala kang magagawa para ikaw ay maging mabango sa kanyang mga mata. Hindi mo kaya, hindi ka pwede magpa-impress sa kanya sa ministry, hindi ka pwede magpa-impress sa mga pagmamahal mo sa kanya. Ang kina-qualify niya lang ay si Kristo. Ang kina-qualify niya lang ay ang gawa ni Kristo sa krus na dapat panampalatayaan. Kaya kung may mga maling pang-uunawa ka, pagkakaunawa sa salvation, kung iniisip mo lahat naman ng tao ay ligtas, lahat naman ng tao ay mahal ng Diyos at walang impyerno, nagkakamali ka at bitawan mo yung prinsipyo na yan, ipapahamak ka ng mga bagay na yan. Ikaw ay manumbalik
sa katotohanan na sinasabi ng kanyang salita. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Pagsisihan mo ang ginawa mo simula nung bata ka pa. Sa paglabag mo sa kanyang mga kautusan. At maniwala na si Kristo ay namatay sa krus. Pinadala niya para sa iyo mamuhay ng perpekto. Para pagtagumpayan, ma-accomplish ang batas, ang kautusan. Na wala ni isa sa atin, ni isang tao ang kayang magperpekto na may kabanalan sa pagsunod ng mga kautusan na yon. Only Christ did that. Tapos na. Hindi ka na maghihirap. Ang requirement sa iyo ay wala na. Ni-require si Kristo para sa ating kaligtasan. At para matanggap natin ang ginawa niya sa krus, na siya ang sumalo ng penalty, umako ng mga parusa na dapat sa atin, dahil sa paglabag natin, sa mga kasalanan natin, para ma-receive mo ang kanyang ginawa sa krus, kailangan mo ng pananampalataya sa kanya. Si Kristo ang nagbibigay ng buhay. Siya ang fountain ng blessing. Siya ang in-appoint ng Diyos para magligtas. Siya ang may karapatan para magsabi na ikaw ay ligtas at ikaw na ay nasa Ama at may banal na Espiritu. Si Kristo. Wala nang iba. Hindi ang pastor. Hindi ang pag-attend ng church. Hindi ang iyong estado sa buhay. Maybe hindi mo iniisip ngayon na mabuti naman yung buhay ko, wala naman akong problema, malago naman ang business ko, malaki naman ang sweldo ko, okay naman ako ng boss ko, so hindi ko muna kailangan na magsugo ng buhay kay Kristo. Hindi po ganun. Ang usapin po natin neto ay eternal. Hindi po natin alam, baka bukas, dumating na si Kristo. Sino ang magiging padrino mo? Sino ang magiging advocate mo? Sino ang magiging attorney mo haharap sa hukuman ng Diyos? Ikaw. Ikaw ang magiging mediator. Ikaw ang papagitna sa kasalanan mo at sa Diyos. Kaya ngayon ay ino-offer sa iyo ng Diyos ang gospel niya kay Kristo. Na sabi, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Walang makakatawid sa Ama kundi dahil sa bridge na ito ay si Kristo. Na panalangin namin na ikaw ay sa grasya ng Panginoon, may convict ka. Ikaw ay ligtas sa awa ng Panginoon. Hingin mo ang kanyang grasya at awa at maniwala sa Ebanghelyo. Let us pray.